Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Emmanuel o Alejandre. Ngayon ay November 4 and for today we are going to talk about kung ano ang tatlong tests para malaman ang tamang desisyon. Now, there's this thing called voluntary choices, which means that our decisions are made freely in line with our desires, without external compulsion or force against our will. So tayo daw po, meron daw po tayong kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon upang i-act out yung ating mga kagustuhan. And this is called voluntary choices. Now, of course, this voluntary choices should not be made with external compulsion. Ibig sabihin, pamimilit ng mga external na bagay, no? That is not voluntary choices. Now, human choices are genuinely voluntary but not morally neutral. They flow from the condition of the heart. Ay ano ba yung condition of the heart ng ating mga tao? Corrupted. Therefore, yung desire natin corrupted din. Kaya karamihan ng mga choices ng tao ay mali, ay sin. And because of sin, our natural will is bound to choose against God until His grace sets us free. Thus, our voluntary choices reveal both our responsibility and our need for divine grace to truly will what pleases God. Kasi tayo, kung tayo lang talaga, hindi magi-involve yung Panginoon sa atin, no? We will be consumed by sin. And everything that we do will still be in line with our desires, but our desires are corrupted. Therefore, gagawa tayo ng mali talaga, no? And ang tanging makakapagpalaya lang sa atin noon ay yung kawaan ng Panginoon. God's grace. Sabi nga sa Romans chapter 7 verse 19, "For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing." And this is very relatable and applicable sa ating mga tao. Ayaw nating gumawa ng masama. We have this moral compass, no? And this is our conscience also being guided by the Holy Spirit para malaman natin na ay oo nga, mali itong ginagawa ko. Pero despite our awareness, we still do it regardless. And that's because of our sinful nature, no? So, marirealize mo na us, we wish for the best. Sana maging mabuti yung kahinatnan ng lahat ng bagay na mangyayari sa buhay natin. That is our wish. Pero, gumagawa tayo ng mga bagay, ng mga action na makakasira sa wish na yun. So, even though we wish for the best, we choose the worst. That is because we decide freely. But God allows that sovereignly. Hindi po ibig sabihin ng meron kang free will ay hindi ka na kayang pamunuan ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin lang nun, hinahayaan tayo ng Panginoon na magkaroon ng free will. And it's saddening, it's very unfortunate kasi kahit na alam natin kung ano yung gusto ng Panginoon at kung paano natin siya mapaglilingkuran, pinipili pa natin gawin yung mga bagay na ayaw niya. We always and repeatedly disobey God. So, what shall we do in order to avoid sinning? Well, there's 3 tests or questions of making the best decision. First, have I prayed for it? Now, our life is made up of choices. And sa dulo ng ating physical life, magiging apparent yung choices na ginawa natin. Therefore, kung meron kang major decision na kailangan mong gawin, pray for it. Ipagpasa Diyos mo. Well, dapat nga lahat pinapagpasa Diyos natin, di ba? Hindi lang yung problema, hindi lang yung decision. But most importantly, dapat pinagpipray mo yung decision na gagawin mo. Pag-pray mo sa Panginoon, na ito ba yung nararapat? Ito ba yung in accordance to His will? Ito ba yung makakapagbigay ng kaluguran sa ngalan ng ating Panginoon? Yun dapat ang ating pagpipray. And pangalawa, tatanungin dapat natin kung yung isang choice or yung isang decision ay spirit-led. Now, there are many evil entities in this world na maaaring mag-influence sa atin. Therefore, we should avoid that. Isipin mo, not all opportunities are
opportunities from God. May mga opportunities na nandyan, ang layon ay para malayo ka sa Panginoon. So, bago ka gumawa ng isang aksyon, alamin mo muna kung is it Spirit-led. Yung Holy Spirit ba yung siyang nagsasabi sa'yo na gawin mo yung bagay na yun? And lastly, does it glorify the Lord? Yung gagawin mo ba? Or yung sasabihin mo ba? Or yung decision mo ba na to, anong magiging epekto nito sa iyong identity as an ambassador of Christ? Tandaan mo, representative ka ng Panginoon. So kung ano yung gagawin mo, it will be reflected onto Christ. So pipiliin mo ba na gumawa ng mga hindi kaaya-ayang bagay? Hindi yun nakakalugod sa Panginoon. Ang mga nakakalugod sa Panginoon ay ipakita mo yung pagmamahal na ipinakita sa'yo ng Panginoon mismo. Share mo yun sa ibang tao. Pakita mo na meron kang compassion because you love your neighbor as you love yourself. And that is because God loves us. So, sa lahat ng mga aksyon na pipiliin natin, let us make sure na yung ngalan ng ating Panginoon ay may tataas. Maaaring yung decision na ating tatahakin ay maging successful tayo in terms of social status, pero baka naman yung tinataas natin yung sarili natin. Be careful with that, no? Let us be reminded of our mission here. That is to glorify the Lord and to disciple all nations. And we can do that by uplifting His name. Hindi yung name natin, ha? Yung name ng ating Panginoon. We are merely His creations. We are merely the managers of earth. So we should not seek to uplift ourselves. We should only seek to uplift the Lord. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.